ang Panginoon sa oras na ito mga kaibigan. Ayan, tayo po ay magpapatuloy sa ating Bible reading araw-araw. Kahit man po umulit na naman ako mula sa Genesis chapter 1 hanggang sa makarating po tayo sa last revelation o sa pahayag, ay patuloy po nating hingiin ang kalakasan ng Panginoon para maipagpatuloy ko na po ito dito sa aking bagong YouTube channel, ang Really Mix channel, dahil hindi na po natin mabubuksan o nabuksan yung ating dating YouTube channel, ang Really Mix Stories. Kaya uulitin ko na naman po mula sa Genesis para po sa inyong lahat ito mga kaibigan. Hindi po tayo mapapagod kahit magpaulit-ulit tayo, basta para sa ating Panginoon at sa mga tao na babahagi na natin ng salita ng Diyos. Ayan, ang ating pong background. Ito po ang aking Biblia na siguro mga 12 years old na to. At ito po ay puro Tagalog. Mula Old Testament hanggang New Testament. At ito naman po ang aking isang Bible. English, Tagalog naman po ito, from Old Testament hanggang New Testament, at dito po tayo nagbabasa. Kaya mga kaibigan, ihanda na po natin ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, yung mga wala ng panahon na magbasa, ay ako na lang po ang magbabasa. At pwede nyo na pong pakinggan. Kung kayo pagod, pwede po kayong maghilay-hilay o nakaupo, nakahiga habang nakikinig po ng salita ng Diyos na aking binabasa para po sa inyo. Kaya mga kaibigan, ngayon po ay hinihiling ko patuloy ang gabay ng ating Diyos at ang presensya ng banal na Espiritu Santo upang maranasan ko rin po na akin ding maunawaan ang salita ng Diyos na akin pong ibinabahagi sa inyo dito po sa aking YouTube channel, ang Really Mix channel. Kaya simulan na po natin mga kaibigan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Genesis o Genesis chapter 17. Ang pagtutuli ay tanda ng kasunduan. Nang 99 na taong gulang na si Abram, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo, pararamihin ko ang mga lahi mo." Nang marinig ito ni Abram, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Saganang akin, ito ang kasunduan ko sa iyo. Magiging ama ka ng maraming bansa. Mula ngayon, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang mga lahi mo at magtatayo sila ng mga bansa at ang iba sa kanila ay magiging hari. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo sa susunod mo pang mga henerasyon na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduang ito ay magpapatuloy magpakailanman. Mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng Kanaan, pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa iyo at sa mga lahi mo. Magiging inyo na ito magpakailanman. At patuloy akong magiging Diyos ninyo." Sinabi pa niya kay Abraham, "Ingatan mo ang kasunduan nating ito at ganun din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng 8 araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas.
Ang sino mang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil binaliwala niya ang kasunduan ko. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo na siya tatawaging Sarai kundi mula ngayon ay Sarah na ang itatawag mo sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak sa pamagitan niya, magiging ina siya ng maraming bansa at ang iba niyang mga lahi ay magiging hari. Nang marinig ito ni Abraham, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, magkakaanak pa ba ako na nasa 100 taong gulang na? At si Sarah, mabubuntis pa kaya siya na nasa 19 taong gulang na? Sinabi niya sa Diyos, kung ganoon po ang mangyayari, naway pagpalain niyo rin po ang anak kong si Ismail. Sumagot ang Diyos, ang totoo ay ito. Ang asawa mong si Sarah ay manganganak ng lalaki at papangalanan mo siyang Isaac. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo at magpapatuloy ang kasunduan ito sa mga lahi niya magpakailanman. Tungkol naman kay Ismail, narinig ko ang kahilingan mo para sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan ng maraming lahi. Magiging ama siya ng 12 pinuno at mga lahi niya ay magiging mga tanyag na tao. Kaya lang, ang kasunduan ko sa iyo ay tutuparin ko lang kay Isaac at sa mga lahi niya ipapanganak ni Sarah si Isaac sa ganito ring panahon sa susunod na taon. Umalis ang Diyos pagkatapos niyang sabihin kay Abraham ang mga ito. Sa mismong araw na iyon, natupad ni Abraham ang iniutos sa kanya ng Diyos. Tinuli niya ang anak niyang si Ismail at ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, ang mga aliping isinilang sa tahanan niya at ang mga aliping binili niya. Si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin siya at si Ismail naman ay 13 gulang na. Sa mismong araw na iyon, na nag-utos ang Diyos na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin, nagpatuli si Abraham at si Ismail, pati ang lahat ng alipin ni Abraham na isinilang sa sambahayan niya at ang mga alipin na binili niya sa mga taga-ibang lugar. Chapter 18. Ang tatlong panauhin ni Abraham. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakitira pa siya malapit sa malalaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubong sa kanila. Yumukod siya sa kanila bilang paggalang at sinabi, Panginoon, kung maari, dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. Kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagala ko pong mapaglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, sige, gawin mo kung ano ang sinabi mo. Kaya nagmadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay Sarah, kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay at bilisan mo ang pagluluto. Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matabang guya at ipinakatay niya ito at ipinaluto sa alipin niyang kabataan. Pagkatapos, dinala niya ito sa mga panauhin niya at nagdala rin siya ng
baso at ng keso at gatas, at habang kumakain sila sa ilalim ng punong kahoy, naroon din si Abraham na naglilingkod sa kanila. Ngayon, nagtanong ang mga panauhin kay Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" Sumagot siya, "Naroon po sa loob ng tulda." Ang isa sa mga panauhin ay nagsabi, "Tiyak na babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sarah." Nakikinig pala si Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod lamang ni Abraham. Matanda na silang dalawa, si Abram, at huminto na nga ang buwan ng dalaw ni Sarah. Tumawa si Sarah sa kanyang sarili at nag-isip-isip, "Sa katandaan kong ito, masisihan pa ba akong sumiping sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak kami?" Nagtanong agad ang Panginoon kay Sarah, "Bakit tumatawa si Sarah? At sinasabi, magkakaanak pa ba? Ako ngayong matanda na ako? May bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah." Natakot si Sarah kaya nagsinungaling siya. Sinabi niya, "Hindi po ako tumawa." Pero sinabi ng Panginoon, "Tumawa ka talaga." Nagmakaawa si Abraham para sa lungsod ng Sodom. Pagkatapos umalis ang tatlong lalaki, inihatid sila ni Abraham hanggang sa lugar kung saan nakikita nila sa ibaba ang lungsod ng Sodom. Sinabi ng Panginoon, hindi ko itatago kay Abraham ang gagawin ko. Talagang magiging malaki at makapangyarihang bansa ang mga lahi niya sa hinaharap at sa pamamagitan niya makakatanggap ng pagpapala ang ibang mga bansa. Pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganoong paraan, matutupad ang aking pangako sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Maraming tao ang dumadating doon sa Sodom at Gomora dahil sobrang sama na ng lugar na iyon. Kaya pupunta ako roon para malaman ko ang totoo o hindi ang mga daing ng mga taga roon." Lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodom, pero nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, "Lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan sa lungsod na iyan? Lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi niyo po ba kahabagan ang lungsod dahil sa 50 taong matuwid? 50 taong matuwid? Hindi po kapanipaniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Hindi po maaring pare-pareho ang pagkikitungo nyo sa kanila. Kayo po na humahatol sa buong mundo, hindi po ba't dapat gawin ninyo kung ano ang tama?" Sumagot ang Panginoon, "Kung may makita akong 50 matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod alang-alang sa kanila." Muling nagsalita si Abraham, "O Panginoon, patawarin niyo po akong naglakas loob na makipag-usap sa inyo. Tao lang po ako at wala akong katuwiran na magsabi nito sa inyo. Pero kung mayroon po kayang 45 na matuwid, lilipulin niyo pa rin ba ang buong lungsod dahil kulang po ito ng 5? Sumagot ang Panginoon, "Kung may makita akong 45 na matuwid, hindi ko na lilipulin ang lungsod." Muling nagsalita si Abraham, "Kung 4 na po lang po kaya ang matuwid?" Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko lilipulin ang lungsod
alang-alang lamang sa 40 matuwid. Muling nagsalita si Abraham, "Huwag po sana kayong magalit sa akin, Panginoon, dahil magtatanong pa po ako, ano po kaya kung may 30 lang na taong matuwid?" Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod kung may makita akong 30 tao na matuwid." Muling nagsalita si Abraham, "Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas loob ko sa pakikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may 20 na lang na taong matuwid?" Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa 20 matuwid." Muling nagsalita si Abraham, "Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, 10 na lang po ang nakita ninyong matuwid." Sumagot ang Panginoon, "Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa 10 matuwid." Pagkatapos nilang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila. Ang pagiging makasalanan, chapter 19. Ang pagiging makasalanan ng mga tao sa Sodom. Magdidilim na nang dumating ang 2 anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, "Kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi at bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo." Pero sumagot sila, "Huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi." Pero pinilit sila ni Lot, kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa at nang handa na, naghapunan sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, "Nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan." Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto nyo, may 2 akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang 2 taong ito dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan." Pero sinabi ng mga tao, "Dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan. Baka mas higit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila." Pagkatapos itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito, pero binuksan ito ng 2 anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot papasok at isinara ang pinto. Pagkatapos binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Pinaalis si Lot sa Sodom. Sinabi ng 2 anghel kay Lot, "Kung may mga anak ka pa, o mga manugang na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito dahil lilipulin namin ang lungsod na ito." Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa, kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, "Magmadali kayong umalis dito dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito."
Pero hindi sila naniwala dahil akala nila'y nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinagmamadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi niya, bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito at umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naawa ang Panginoon sa kanila, binawalan sila ng mga anghel sa kamay, ay hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Pero sumagot si Lot, Panginoon ko, huwag niyo na po akong patakbuhin papunta sa bundok. Habagan niyo po ako at ipinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko, pero napakalayo po ng bundok, baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maari po bang doon na lang ako pupunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako? Sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon. Ang bayang iyon ay tinawag na Zoar dahil maliit ang bayang iyon. Ang paglipol sa Sodom at Gomora. Nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot sa Zoar. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodoma Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na umapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking horno. Inalala ng Diyos si Abraham ng lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Ang pinanggalingan ng mga Moabita at Amonita. Dahil natakot si Lot na tumira sa Zoar, lumipat siya at ang dalawa niyang anak na dalaga sa bundok at tumira sila sa kuweba. Isang araw, sinabi ng panganay na anak sa kanyang kapatid, matanda na ang ating ama at wala nang ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para magkaanak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Mabuti nang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya. Pagkatapos, sumiping tayo sa kanya para magkaanak tayo sa pamagitan niya. Kaya ng gabing iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos, sumiping ang panganay na anak sa kanyang ama, pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakababata niyang kapatid, sumiping na ako kagabi sa ating ama at ngayong gabi muli natin siyang paiinumin ng alak hanggang sa malasing siya, at ikaw naman ang sumiping sa kanya
para tayong idalawa ay magkaanak sa pamamagitan niya. Kaya ng gabing iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya, at sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. Sa ganong paraan, nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamamagitan niya. Dumating ang panahon, nanganak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Moabita. Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmula ng lahi ng Amonita. Purihin po ang Panginoon mga kapatid. Ngayong umaga po ay dito po muna tayo magtatapos sa Genesis chapter 19. Ganyan po dumi ang buhay ng mga tao noon. Ang mga unang tao na nilikha ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, patuloy niyo po akong subaybayan dito po sa aking bagong YouTube channel, ang Really Mix Channel, upang sa ganon, inyo pong masusundan ang aking pagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Nawa po ang bawat salita ng Diyos na akin pong ibinabahagi sa inyo ay maging kalakasan po ng ating mga buhay, espiritual, at maging daan po ito sa tamang pananampalataya natin sa Panginoon. Hanggang dito na lang po muna muli ang ating Bible reading, at sa araw po ng bukas o mamayang hapon ay dudugtungan po natin ito. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa ating Panginoon. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.